Support us by hitting the thumbs up button and subscribe to our YouTube channel. So hello guys, welcome back sa Liknayan Podcast. Ito si Reggie. Hello, ako si Zane. At nagbabalik tayo sa episode kung saan sasamahan tayo ng isang eksperto sa climate science at isa siyang meteorologist at miyembro ng Pag-asa. At welcome natin sa podcast si Dr. John Manalo. Hello, John. Hello, nice to meet you, Reggie and Jane. So may higit siguro dyan, gaya ng madaming guest sa episode namin, na ipakilala mo lang muna yung sarili namin. Kasi ito din yung relatable na part ng guest episodes. Bale yung journey, yung kwento mo naman sa amin kung paano ka napunta sa place na ito at kung ano yung ano yung simula, pati yung kung paano ka napunta sa Pag-asa ngayon. Bali, nag-start to nung sa college. Doon ako nag-aral sa PUP. So, parang UP. Hindi nagdagan lang ng letter P. No? Bali, ang course ko doon ay physics. And then, interested na ako na maging part ng Pag-asa dahil curious ako sa planetarium, sa weather, climate. Gusto ko yan dahil may isang resource speaker na taga-Pag-asa that time na dumalaw dun sa nung high school ako. Then, parang nabukas, oh, wow, this is interesting. So, nag-physics ako, and then, after kong mag-aaral, nag-industry muna ako, and then, sinubukan ko yung ibang workplace. Then, pero ang target ko talaga ay dito sa Pag-asa. Then, nung nag-exam na ako ng civil service, then pumasok na ako dito. Then, ang sinabi ko, nung ini-interview ako, para maging part ng Pag-asa, sabi ko ay, plan ko po na mag-aral ulit, siguro pag nasa Pag-asa na ako. Pero ang sinabi sa akin ay, bakit hindi ka na lang muna mag-aral? Then merong scholarship yung Pag-asa, support ka namin. Then kinuha ko yun, then nag-apply ako sa UP for MS, then kinuha ko yung MS Meteorology. Then after nun, bumalik ako sa Pag-asa, yan, work. Then natutunan ko ang mostly na ginagawa ko ay, kasi yung section namin ay Impact Assessment and Application section, na kung saan yung climate change, kami din yung team na nagde-develop nitong mga projections natin, something like ano yung magiging temperature after 30 years, even up to 2100. So, di natin alam kung buhay pa ako nun, pero ganun yung tinitingnan namin. Ang purpose ito ay for planning, halimbawa, gagawa ng mga bridge or yung mga long-term na mga roads, ganyan. So, yung plan ng ano. And then, after several years, may isang professor na pumunta dito sa Pag-asa, naghahanap daw ng gustong mag-PhD. Wala daw nag-a-apply hanggang sa nakarating sa akin. Sabi, wala daw na. Sige, subukan ka yan. Then, nag-apply ako, interview, exam. Sinubukan. Actually, ang ganda nga rin nung test sa akin ng professor eh. Parang, halimbawa, hindi ko alam kung test ba talaga yun or kung paano gusto niya malaman kung desidido talaga ako. Parang sinabi niya, wala na daw slot para sa akin. Kasi nakuha daw nung ibang nationality. Pero ang sinabi ko sa kanya, it is okay, I will apply again next year. So, parang siguro tinitingnan niya lang kung desidido talaga ako o hindi. Pero nalaman niya siguro na next year mag-apply ako ulit. Siguro, kinonsider niya na ako, tinanggap niya na ako. Then eventually, ito yung nalaman ko po nung last year ko na ang mangyayari pala ay magre-retire na pala talaga yung professor ko. So, pinag-graduate niya ako. After ng graduation ko, nag-retire na siya. Oh. Lucky me. So, ikaw yung last na student niya. Yes. Nice. So, sa'yo na magle-leave yung work niya. Hindi naman. Actually, hindi pwede kasi meron akong pinirmahan dito na kontrata sa Pag-asa na part pa rin. Kailangan kong bumalik and may return service. Yes. May tanong pala ako kasi yung MS Meteorology ay nasa College of Science ba? Yes, nasa College of Science siya. Sa IESM. Oo. Ito yung katabi ng NIGS? Yes. Yung bagong building. Yeah. Medyo bago na building. Medyo bago, yes. Bago siya last nung mga 2019, bagong-bago siya that year.
Ay, hindi Hindi. pala. Kasi 2016 ako gumraduate. So, Nakalipat meron na na. kayo. Nakalipat na pala ako nun. natin. 2019 pala ako nag-start nung PhD. Oo. Na-miss ko yung part kung saan yung PhD. Ay, bali sa Tokyo Metropolitan University Oh, sa Japan. Tapos position nito na pina-fund din ng Pag-asa or joint siya. Hindi. Bali, purely Tokyo Metropolitan Government yung nagpapaaral sa akin. Kaya walang ginastos yung Pag-asa. So, sa pag-aaral ko doon. pero no time na nasa, since employed ka pa rin ng Pag-asa, sumasweldo ka pa rin ba nun? Or Yes, parang, oo. Actually, napakalaking tulong nun kasi so parang may sweldo ako dito, then may stipend ako doon. Kasi yung stipend ko doon, di ko naman din in-expect na 150k na yen siya. And then yung 1/3 nun, sa apartment lang pala mapupunta. So doon ako, natuto ako magluto. Kaya yung sweldo ko dito, malaking bagay siya to support my parents dito sa Pilipinas. Okay. So parang yung sweldo mo nun sa Japan, yung sarili mong gastos. Right. The rest for your family sa Pilipinas. Yes. Koreans yung yung living cost sa malalaking cities gaya ng Tokyo. Si Jane, taga Maryland. Ibang game. Kalahati ng sweldo ko sa renta na pupunta. Oh More than. no! Mas malala pa pala sa experience ko. Pero may tanong pala ako tungkol dun sa So, sinabi mo na parang you wanted to work specifically with that professor, diba? Yes. So, yung kung nasang department ka ba nun sa Pag-asa, related din yung research na ginawa mo sa Japan with that? Nung una, ganun yung gusto kong gawing research, pero along the way, medyo nabago siya. And then, pero related pa rin naman sa meteorological parameters. Pero bali ang naging, yung expertise nung sensei ko ay about monsoon sa Pilipinas. Okay. Pero yung naging research ko ay about sa urbanization effect on temperature trends dito sa Pilipinas. Somewhat mali, hindi naman siya totally related sa temperature yung monsoon. Well, pero connected pa rin, at least masasabi natin. So parang climate change related yung topic. Yes. And then more of paano ba nakaka-contribute yung urbanization sa warmer temperatures sa global warming, ganyan. Pero yung topic natin, sa topic ko dun sa research ay purely Philippines lang. So parang mostly like yung metro area sa Pilipinas. So Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao. Throughout the Philippines. Sa tingin ko, excited na din yung mga audience natin makinig tungkol sa research mo. So, galing na natin papunta doon. Pati kahit ako mismo, umiilaw na yung mata ko, nakikita mo yun. Change pati. Research. So, John, bigyan mo naman kami ng overview ng research pati activities ng Pag-asa na related siguro dito, pati ano yung kahalagahan nila sa pagkakaintindi natin ng typhoons. Okay. And rain. Bali yung research ko nung nung nag-aaral ako ay yung topic ko na yun ay urbanization effect on temperature indices in the Philippines. So ang ginawa natin dyan ay marami kasing indices. Una, yung pinakamatinding challenge dito ay kung paano kung ma-identify yung mga stations natin dito sa Pilipinas, kung urban ba siya or rural ba siya. So, yun yung isa sa mga challenges. So, nag-develop tayo ng way kung paano natin masasabi na urban tong station na to. And ginamit natin yung satellite night lights. And then, gamit yun, nung na-identify na natin, tinignan natin yung difference nung yung trends nung urban station from 1951 to 2019, yung trends ng urban stations na na-identify natin at yung trends ng urban stations. So, yung difference nun, yun yung nakita natin na contribution ng urbanization. Pero in terms of typhoons,
meron tayo, well, dito kasi sa sa section namin, involved din kami dun sa climate change. So, may relationship naman din yung urbanization effect dun sa changes in temperature and the relationship niya sa climate change. And yung climate change dito sa office, hindi lang tungkol sa temperature, but also for rainfall and typhoons. Dun sa typhoons, isa sa mga findings natin ay yung total number ng mga bagyo, hindi pala siya dumadami. Actually, slightly decreasing yung total number ng tropical cyclone natin na pumapasok dun sa Philippine Area of Responsibility. Or pag may ng mga nagbabalita na PAR, yung sinasabi nila na PAR, AR. So, kumukunti pala siya. Pero ang ginawa natin ay pinili natin, what if iselect lang natin yung mga bagyo na typhoon category or malalakas, at yung threshold na ginamit natin ay kapag yung wind speed nung bagyo na yon, maximum sustained wind speed, ay greater than 170 km per hour. So, nung pinili lang natin yun at tinignan natin yung trends, actually increasing siya. So, kahit na yung total number of TC, both landfalling at saka non-landfalling, ay decreasing, slightly decreasing, pero yung malalakas na bagyo naman ay increasing siya. So, yun yung isa sa mga main message nung bali yung malalakas talaga na grabe, yun talaga yung nakikita natin. When it comes to rainfall naman, iba-iba yung magnitude na na-observe natin eh. Bali from 1951 to approximately 2018, 2019 yung inanalyze natin. And then nakita natin na iba-iba yung magnitude. May mga lugar sa Pilipinas na nagdi-decrease yung rainfall, yung trend ng rainfall, at saka may mga nag-increase naman. So, iba-iba yung magnitude niya. Pwede natin bigyan ng sample. May tanong pala ako. Sige po. Una, gusto ko lang na-simplify yung sa urbanization muna. So, yung relation ng urbanization sa climate temperature, ay ano ba to? Positive ba ito? Kasi yung data na kung tama yung pag-intindi ko, galing pa 1950s hanggang ngayon. Tapos, ever since, syempre yung urbanization talagang lumawak. So, yung effect ba nun ay positive sa temperature na tumaas siya globally? Yes. Ang nakita natin doon na actually nakita natin yung urbanization effect. Gaano kalaki yung contribution ng urbanization for specific temperature indices. Hindi lang siya sa average temperature. So, tinignan din natin yung maximum temperature. Sa isang araw, ano yung maximum temperature at kung paano ito nag-increase or nag-increase with respect dun sa contribution ng urbanization. At nakita natin dito na mas nag-increase yung minimum temperature, yung nighttime temperature natin, mas uminit as compared sa daytime temperature natin. Pero yung pag-measure ng maximum tsaka ng minimum, so parang daily average siya. Hindi siya average eh. Halimbawa, may room temperature tayo dito ngayon sa room. Thermometer pala. Yun naman din yung measure. So, kapag yung thermometer bumaakyat, bumababa siya, meron tayong specific na thermometer for maximum temperature. So, kapag pataas lang siya ng pataas, yun, nare-reach niya, nag-i-stay lang siya dun sa maximum. So, usually during afternoon to, like 2 p.m., 1 p.m., 3 p.m., mga ganyan. At hindi bumababa yung thermometer na yan. So, doon natin siya mare-record. Then, same dun sa lowest. And then, kapag natapos na yung day, yung measurements natin, parang babalik naman siya, magno-normalize siya, then i-reach na naman niya yung sa next day. Parang ganun yung measurement. Tapos, naka-plot yun for every day for the past since 1950s, no? So, past 70 years. Wow. Ay, hindi naman 70 kasi 69 yata yung 69 years yung analysis. Yes, so, yung technology na yun ay nag-exist na ever since. Hindi ko lang yung mga siguro yung 1951 year ng mga ganun, hindi ko alam kung paano nila mini-measure yun, pero more likely meron din kasi siguro manually nila tinitignan or kasi meron tayong standard sa WMO na
merong proper way to measure those each variables. Hindi lang temperature, kundi iba't iba pa. Wind speed, yeah. Nice. Kasi same din yung same din yung naman yung curiosity ko kay Jane kasi yung familiar kami na thermometer nagpa-fluctuate ni. Ayun. Yung sinusukat niya, kaso yun, na-imagine ko yung ginagawa ng mga maximum temperature, kinokollect nilang palagi yung highest. Tapos hindi siya bababa. Meron din tayong tinatawag na thermograph. So may thermometer tayo na habang lumilipas yung oras, gumaganyan siya. Parang seismograph. Tapos dun niya mini-measure din. Kapag yung peak niya, so bababa siya ulit, then so dun pwede rin manually titingnan mo dun kung ano yung maximum peak niya. Parang ano siya na yung halimbawa, yung parang sa recording na nagkaganyan pag tumaas temperature pero nakasulat siya sa papel na. So kukunin mo yung papel. Okay. Parang halimbawa may thermometer ka, record niya tapos kusang umiikot, kusang gumagalaw yung Tapos parang ganun for one day ito yung tapos kukunin yung papel, papalitan yung papel ulit. May size. Napanood ko sa ilang movies yun. Ang galang din. May binahagi ka din kanina tungkol sa typhoons naman, pati rainfall. Yun pala. So, nag-mention ka ng wind speed doon. So, anong parang, pag-measure ko kasi ng bagyo, di ba? Parang signal number 1, signal number 2. Ayan. So, ang equivalent ba na parang mga signal number 3 pataas? Dati kasi, di ba, signal 1, yan yung dati. Pero ngayon kasi iba na. Iba na. Yung tropical depression, tropical storm. Nag-update na tayo. Nag-update na pala, sorry. Yung category na yun, typhoon siya. Papunta na siya dun sa super typhoon category natin. Tropical depression yung signal, mas mababa, signal 1. Ayan, Parang ganyan. At saka yung mga signal, di ba, ang minimeasure ng wind speed, hindi amount of rain. Tama ba? Yes, tama. So yung bagong metrics na yun ay combination na siya. Wind speed, amount ng rainfall, or mainly sa pa rin siya, sa winds pa rin siya. Wind speed pa din. Kasi minsan yung rainfall, yung structure kasi ng tropical cyclone or yung bagyo, meron niyang eye wall, tapos rain bands. So minsan, yung rain bands, minsan mas lamang dun sa kaliwa kaysa dun sa kanan. So hindi siya parang best way to measure yung lakas, or siguro dun sa size niya pwede, pero dun sa lakas niya, mainly dun sa eye wall. Kasi yung eye, di ba, yun yung kalmado yung wind. Then eye wall yung pinakamalakas. So, ng mga wind speed. So, yeah. So, pag sinabing parang maximum sustained winds of this speed, sa eye wall siya usually mini-measure. Yes. Or dun sa surrounding location niya. Ayos hindi ko din alam yun sa eye wall. So sa pinakamalakas na point yun, di ba? Yung eye wall, yun yung yes. Wow. May gusto ko i-follow up din tungkol kanina na related naman sa setting ng Pilipinas. Kasi di ba yung mga yung number ng bagyo na dumadaan sa Pilipinas, mga 20 kada taon. 19 to 20, yeah. Tapos yung sabi mo, yung malalakas ay dumadami pa. So alam niyo ba alam mo ba kung bakit na nangyayari ito, at kung ano yung may something ba na pwedeng i-point lang kung bakit dumadami yung lumalakas na bagyo? Pati ano yung statistics na nagsabi sa inyo na dumadami nga siya? So kailan nagsimula yung record? Okay. Okay lang ba? Ang ganda ng question mo actually. Minsan misconception niya na talaga bang dumadami, or ano ba yung way to prove those statistically, di ba? Meron tayong annual measurement ng landfalling at saka landfalling TC. So bawat taon tinitignan natin yan. Tapos meron yang, pwede bang magbukas ako ng
Oo naman, sige. Ay, Yung sige. present na screen dito ay pwede kang mag-share. So ito yung binabanggit ko na tropical cyclone. Ito yung both landfalling at saka yung mga pumasok lang sa PAR. Yung blue, yun yung pumasok sa PAR, at saka yung kulay green, yun yung landfalling. So makikita natin na yung trend niya ay decreasing. Hindi namin na ipakita dito yung slope para mabanggit sana kung ano yung magnitude ng decrease niya. Mula 1948 ba yun? To 2021. Wow, Tapos yung mahalagang point dito is yung slope nung average no pababa. Pumasok siya o lumabas. Tapos yung so ito hindi yung siya lumabas. Bali walang lumabas dito. Yung total number ng pumasok at saka landfall. Parang yan. Tapos ano yung wind speed dito na threshold? All, lahat siya. Basta nagsimula siya. Siguro, yung mga previous na binanggit ni Ma'am Jane na signal number 1, 2, 3, yan. Ito, basta pumasok sa signal number 1, ma-count natin siya dito. Basta na pangalanan. Yes. Basta na pangalanan. Tapos, ito naman yung binanggit ko. Yung kulay pula naman yung finilter lang natin. Ay, very strong na. Di naman very pronounced yung increase, pero nakikita natin yung trend na nag-increase siya. May slightly increasing na trend nga. Sa akin, ayos na naman. Thanks sa share ng statistics kasi maganda itong nakikita. Lalo yung subject ng climate ay statistical, di ba? Tapos yung time scales kasi mahalaga din. Di ba yung Yes. Gusto mo magsabi ng trend, di ka pwede mag-observe ng isang taon tapos i-predict mo yung next 10 years. Yes. O kaya sinabi natin yung trend, Isang no? data point yung pang-predict mo. Binanggit natin for the past 5 years pala. So dito ako maging confident, makita mo mula 1980s, mula 1940s pa pala 48 ulit ng data. Interesting yung dumadami yung malalakas na bagyo. Malalakas. May tanong pala ako. Sorry. Yung tanong ko kasi in terms of yung seasonality ng bagyo, parang dati kasi nung bata ako, parang feeling ko yung bagyo mga nasa bandang August to October siya or basta mga June to October. Same pa rin ba siya recently na parang yung mga malalakas na bagyo around the same time pa rin? Kasi may mga bagyo na parang December, parang hindi dapat mga bagyo ng December. Actually, ang ganda ng mga tanong niya. Nanda ako sa mga, kasi minsan di naman, so bali gusto ko ipakita agad tuloy. Ito yung 1948 to 2018. Tama yung binanggit na June, July, pero depende siya sa province. Baka yung province nyo ay, may bawat province po kasi may parang somewhat seasonality siya ng tropical cyclone. Pero sa buong Pilipinas, yung parang yung first half from January to June, konti lang yung tropical cyclone na pumapasok sa PAR. And then from July, yan yung southwest monsoon period natin, mas marami na yung mga TC. So para mas i-elaborate ko bago tayo pumunta dun sa sa tanong tungkol sa mga names ng bagyo, siguro banggitin ko din na yung mga halimbawa, itong province of, Metro Manila pala Anyway, since marami naman nakatira sa Metro Manila, meron tayong data na ganito. At pinapakita nito na during month of October, ito yung may pinakamadami na nag-cross dun sa Metro Manila. Pinakamaraming bagyo. So, mas ma-retain dyan. At malalaman din natin dito sa figure na to kung ano yung classification ng mga bagyo na dumaan ng Metro Manila. So, majority dyan ay typhoon, ayun yung red. Kapag violet, yung super typhoon yan. So, wala namang super typhoon so far. Pero naapektuhan na tayo. Siguro yung mga dumaan sa northern part, then naapektuhan tayo. So, ganun siya. Sa ibang regions, curious ako. Sa ibang region, ito, may halimbawa din tayo sa Marinduque. So, dito, halos karamihan ng after April, may mga bagyo na talaga na pumapasok sa
Marinduque ito, halimbawa, no? Pero yung February and March, konti lang yung pumasok. Almost zero. And then, punta naman tayo dun sa, siguro, yung tanong natin kanina sa mga sa mga names ng bagyo. Actually, may mga records tayo niyan. Parang meron tayong 4 years na list ng mga bagyo, plus may auxiliary tayo. Kasi kapag yung, halimbawa, yung bagyo na naging sobrang nakakapinsala siya, like Yolanda, like yung mga, pag very remarkable siya, hindi na, inaalis na siya dun sa list na yun. Pero, then, hinahanap ko yun pero pwede ko yata siyang i-google sa TC name list. Meron tayong listahan yan. Ito, bali, share ko sa inyo yung URL. Yeah, thanks. Thanks. Meron tayong set 1. Bali, may set 1 tayo. Ay, sige po. May mga, Yes. Ayun po yung binanggit ko kanina na 4 na set at saka meron tayo auxiliary. So, meron sa 2024, yung mga bagyo natin, Agon, Butchoy, Karina, Dindo. Yung tanong na sila. Meron na po talaga. So, halimbawa, yung huling bagyo natin, like Agon, kung darating, pwede ka makipagpustahan tayo, ganito yung magiging pangalan ng bagyo na to. So, tatama talaga po kayo. Alam ng mga tao to, so pupunta dito sa page niya to. So, pwede ka makipagpustahan, ano yung mananalo. Ay, pero biro lang po yan sa mga nakikinig ng podcast natin. Baka makipagpustahan. So, ganun po siya. Alam ko, binabalita to sa end of the year. Parang sa susunod na taon, ito yung mga pangalan ng bagyo. Hindi naman po. Siguro binabanggit po pero hindi pronounce. May mga time na hindi siya may mga time na naubos na yung names ng pangalan ng bagyo, so nag-call yung Pag-asa. Pwede kayo mag-suggest. Ang isa sa mga consideration lang, as much as possible, Pinoy names po dapat. Ito kayo nag-decide? O kayo lahat yun ang mga pangalan. Meron lang po. Meron lang po specific na division dito sa Pag-asa, yung weather division. Sila din po yung nagbibigay ng forecast sa atin, yung short duration na information na mga mahalaga. Ayan. So, yan po yung mga listahan. Pag may gusto kong pag-driban, nalagay mo yung pangalan niya dun sa Baguio. Reginald. Yan. 37, pwede pa naman. Pag nag-call po ng names ulit, kasi lalagay po yung sa auxiliary yan. Dahil nauubos din po itong auxiliary kapag may malalakas na bagyo na naman na remarkable, tatanggalin po nila. Ayan. Salamat sa pagbabahagi dyan. Ang ganda ng statistics pati nitong mga figures kasi talagang madaming information na nako-convey. At yung daming statistics, no? Nakita ko ang dami mong tables. Tapos per province yan, no? Kasi parang nakita ko Marinduque province lang yun nakandun sa... per province meron po tayo. Pero hindi na po natin... Kasi mahirap yung subject mo na imagine ko talaga yun. Kailangan nag-observe ka ng malalaking time scales tapos siguro challenge siguro pag-convey sa mga tao, no? Kasi lalo yung... Ayan, no po. Statistical yung subject, eh. So yung pag magdadry ka, mag-predict ka, so hindi may chance ka lang na ito yung mangyayari pag di nangyari. Pero sa perspective ng tao, nagkamali ka. Ako, yan pa na may ini-emphasize lagi. Mali na naman ng Pag-asa. Hindi lang naman yung kailangan kaya mong gawin talaga. Actually, related dun sa second point, baka pwede mo kaming bigyan ng fundamental principles na nasa ilalim ng climate science, gaya kung gusto mo dalhin sa physics, thermodynamics of fluids, at statistics. So pwede mo baka may i-open up dito sa bagay na to tungkol sa climate science. Sa meteorology, isa sa pinakasikat po na, marami pong equations sa atmosphere, kasama yung mga thermodynamics, hydrostatic equation, yung mga iba't iba pa. Pero yung isa sa pinakasikat po ay yung Navier's stochastic. Ito po yung may equation na vertical. Halimbawa, may air parcel tayo. Paano siya mag-move vertically, horizontally, at like yung air parcel, halimbawa, may isang hangin tayo dito sa ground.
Tapos warm yung surface natin. Kapag warm yung surface natin, siyempre sa physics, yung warmer, higher temperature to lower temperature lagi. Mainit po sa ground, mas malamig sa upper atmosphere. So move siyang ganyan. Ang tawag naman po doon, atmospheric instability. So may movement po tayo na ganun. And then yung isa pa ay yung mga bagyo natin, halimbawa po, palagi pong sa physics, higher pressure to lower pressure. So, yung mga movements ng bagyo natin, malaki po yung relationship ng mga ganang movement nila. At meron din po tayong, kaya yung balik tayo dun sa temperature. Kaya kapag binuksan natin pinto, naalala ko lang bigla, lalabas yung aircon. Then, joke lang po. Pag binuksan yung pinto, sabi, papasok daw yung init. Ay, tama, lalabas yung lamig. Pero actually, di ba dapat yung warm air yung magnuno? Papasok yung init po sana. Hindi mo lalabas yung aircon. Mawawala yung tornilyo, lalakad yung aircon. Joke lang po. Ay, baka bawal pong mag-joke dito sa podcast. Yeah, Jologs kami dito. So, yung mga ganong mahalaga po yun sa climate science. Actually, kahit yung mga simpleng terminology po sa climate science, hindi lang yung mga empirical equations na sa atmosphere, kahit yung mga simpleng term ng global warming at saka climate change ba yung nagkukos ng global warming? Global warming ba yung ano ba yung difference silang dalawa? Minsan nalilito yun. Bali, kung titingnan po natin yung word, yung global warming po, focus lang siya sa temperature. Pero yung climate change po, bukod sa temperature, kasama din po dun sa climate change, yung changes sa rainfall, wind speed, pressure, and other. So, yun po yung difference. Gandang point. Sige po. Sorry. May dagdag lang din ako kasi, di ba usually pag nagsasabi ng ulan, so statistics related din yung percent chance of rain. Ano ba ibig sabihin ng percent chance of rain din? Tungkol naman po sa chance of rain, may misconception din po dyan na, halimbawa, may 70% chance of rain. Hindi po ibig sabihin yan ay 70% nung isang lugar yung mauulanan or 70% ng 70% ng maximum na malakas siguro yung 100, 70 yung medyo malakas sa medyo mahina, parang 70% yung magnitude pala ng rain yung iniisip ng mga tao. Hindi po. So 70% po, ibig sabihin may chance na mas malaki yung chance na uulan dun sa lugar na yon, pero may 30% pa rin na hindi uulan. So ibig po sabihin, hindi siya maaaring gamitin na measurement na porkit 70% uulan na siya, malaki na yung certainty na uulan siya. So maganda po na mahalaga na may paliwanag siya. Thanks. Magandang clarification yun. Ay, sorry, may tanong din pala ako tungkol sa heat index. So, di ba maliban sa temperature, tinitingnan din nun yung relative humidity ng hangin to get the real feel? Yes. Bali, in relation po sa heat index, ano ba yung difference niya dun sa temperature na normal at saka dun sa heat index na binabanggit natin? Yung temperature po, halimbawa may thermometer tayo, tapos nakita natin ganito yung temperature, yun po yung ambient air temperature. Pero yung heat index po ay yung human comfort. Ano naman yung temperature na maaaring nararamdaman ng tao, na feel natin. Pwedeng hindi siya yung eksaktong opo. So yung heat index po, hindi lang siya air temperature, kundi sinama din yung relative humidity. Yung relative humidity po, ito po yung amount ng water sa air, suspended in air, parang water vapor siya. Kapag mataas po yung relative humidity, mataas din po yung heat index natin. Dahil kapag yung tao po, halimbawa mataas yung temperature, ang body po natin ay para mag-cool down siya, ay papawisan tayo. Ngayon, kapag dry po at hindi humid, yung pawis natin, mag-evaporate lang siya. Kaya nag-cool down tayo ng mas maganda. Pero kapag moist po, mataas yung relative humidity, yung pawis natin, hindi agad nag-evaporate at talagang tumatagaktak yung pawis natin. Kaya pag mataas po yung relative humidity, mataas din yung heat index na na-experience natin. Kaya init na init po tayo. Ganun. So yung heat index yung feels like kapag gumagamit ka ng weather. Yes, opo. Si Mang Tari naman po, init factor naman. Yes, feels like po yun. Tawan-tama po yun. Pero paano mini-measure yung di ba yung relative humidity parang percentage yung yes, binibigay in percent.
So, 0 ano to ibig 100. sabihin pag 100 umuulan or? Yes, opo, actually, yes. So, minsan Ah. may mga chances na ba't ang taas ng heat index na meron tayo. Pero yung nire-release po kasi natin ay maximum sa buong araw, ano yung maximum heat index. So, yun yung binibigay natin. So, pag may time na yung measurement ay bago umulan, siyempre mataas po yung relative humidity, tataas din yung heat index. At yun po yung isa sa mga pros and cons ng heat index. Kasi kapag ulan, parang medyo maalimumba yung nararamdaman natin, parang mapawis tayo na bago Maliklit. umulan, parang maalinsangan, gano'n. No? Parang gano'n po siya. Oh, okay. Yun pala Okay. yun. Dami Ang dami na. akong natututunan kasi Oo nga. yung then- dito, yung pagtitingin ako ng weather app, so pala yung tumitingin ng Correct. weather app, parang feels like, parang, Ayun, opo. oo, Pero yung temperature, iba po, di ba? oo, iba. Iba yung So, sa temperature. Share na ko po pag dito sa summer. chat yung heat index issuance ng Pag-asa. Yan po, sa section po namin yan. Okay. Pag kunwari farther into the future yung forecast, syempre parang bumababa yung climate. confidence level. Yes, opo, tama po yan. Wow, no. Ayun, Ang yan ganda po ng yung itsura numbers. niya. Tutuwa akong makita yung numbers. So may lang ako, pragmatic na tanong. Kasi, so obviously may mga stations sa magkakaibang parts ng Pilipinas na nagko-collect ng data. Tapos paano ito sinicentralize? So sinisend nila, automated ba ito? May mga taong may dalang thermometer. Ayun, ako, napakahalaga po niyan, no? Meron po tayong parang way. So, dito sa Pag-asa ay meron tayong psycoder na tinatawag na kung saan dun po yung lahat ng station, dun nila sinesend yung mga measurements nila. Yung ibang station po may 3 hourly, pero ang standard po ay 6 hourly. Meron tayong standard tsaka intermediate measurements. So, 6 hourly po yun. Then kapag may bagyo, yung ibang station naman, nag-hourly sila. So itong mga observations na to ay sinesend sa specific, halimbawa, imagine po natin URL or site, and then sinesend, then dadaan po yun sa central office dito sa Pag-asa, and then yung Pilipinas, meron din pong regional offices tayo, more likely sa Asia. Then ito po ay yung pinaka-eye nito o yung sentro nito ay yung World Meteorological Organization. So hanggang sa meron tayong data from several countries and then measurements. Then doon po magbe-base yung temperature, global temperature. So yun po yung measurements. So may head po tayo dyan or lead. Yun po yung WMO. So, dun ba sa stations, dun din minimeasure yung amount of rainfall or sa ibang station pa siya? Dito po siya. Siyempre, bukod naman po yung AWS. Mamaya, explain ko din po yung AWS. Dito sa mga synoptic station natin sa Pag-asa, lahat po yan may rain gauge. So, parang meron yung isang way po ay yung tipping bucket. Pero parang ganyan, yung gumaganyan kapag napuno na yung babagsak siya. Automatic na measurement po yun. Pero yung manual, meron po tayong meter stick, and then meron tayong parang pail na parang timbala pahaba na ganyan. Then may standard po yun yun po talaga yung pag-measure, may meter stick tayo. Titingnan natin kung hanggang saan yung mababasa dun sa meter stick, then yun yung measurement natin, ilang millimeters of rain dun na pumasok dun sa parang cylindrical Timba. bucket. Natin. Parang ganun po siya. So may mga tao din sa mga stations na to, no? Yes So may po. manual pa din na nagche-check. So related na din sa gusto kong i-bring up yung points sa challenges na na-encounter nyo sa pag-collect ng data, pati resource, pati kung ano pang gusto mong i-bring up. So gusto ko itanong muna din. Kasi nakatingin ako sa statistics ngayon. Kita ko naman na madaming stations na nagko-collect ng data. So unang tanong ko siguro, sapat na ba ito ng makagawa ng accurate na prediction ng climate pati forecast sa Pilipinas? Actually, ano po yan parang state of the art. Kasi hindi natin alam talaga exact. Well,
syempre mas marami, mas maganda, mas advisable Maganda. yun. Pero yung gaano karami, halimbawa every 1 kilometer dapat merong station. Di natin po alam yung optimum na number kung talagang magpunuin ba natin yung Pilipinas, magiging mas better ba o hindi. Pero isa po Ilang- sa challenges dun sa pagdating dun sa dami ng station ay yung very ang tawag dito, medyo profound na terrain na meron tayo sa Pilipinas. Halimbawa, yung may mountain. Tapos meron Yeah, po yung windward and leeward side. So halimbawa po, ito yung mountain, tapos yung winds papunta dito. Yung mountain na yan, meron po tayong tinatawag na orographic lifting or Fowen effect. At yung clouds, hindi naman po basta makakapas yan dahil may bundok, tapos nandito yung top ng light. Nag-accumulate yung clouds dito bago siya makalagpas dun sa bundok. Kaya kahit ilang kilometro lang yung pagitan nitong yung windward at saka leeward side ng bundok, sasabihin nila, ang lakas-lakas ng ulan dito pero sa kabila ng bundok, hindi naman. So, kung may dalawang station doon, okay, kasi mabibigay po natin yung difference ng dalawa. Pero, minsan, hindi natin din masabi kung gaano ba kadami dapat yung ilagay natin sa kabila at yung lalagay natin sa kabila to represent yung magkabilang bundok. Parang ganun po. Pero, yeah. Ito nga actually yung tanong ko, more than sa number ng stations, gets ko na dapat mas quality yung equipment, mas mahalaga yun than yung actual Yes, number. opo. So, dahil Pilipinas ngayong setting, tapos madaming mabundok na area at malaki, pwede siya maging factor. So, nasagot mo talaga yung tanong ko. Plus, So, ano pang- archipelagic country pa po tayo. No? So, ibig Yeah, sabihin, unlike dun sa US, yung mga, bukod dun sa magaganda yung supercomputers nila, yung technology nila, like yung for modeling, climate modeling, para magkaroon sila ng accurate weather forecast. Mainly, yung land area nila ay malaki. Tapos, subtropical region sila. So, yung rainfall somewhat ay defined. Dito sa atin po sa Pilipinas, nasa tropics tayo, tapos napakaraming island na papaligo. Yeah. Yung mga thunderstorm formation ay mabilis pong pwedeng mangyari. Kaya meron din po tayong tinatawag na afternoon rains dito sa Pilipinas. So, mga localized lang po ito. Halimbawa, sa summer, yung mga lugar dyan na bigla-biglang magkakaroon ng updraft or accumulation ng clouds, then biglang uulan dun lang sa lugar na yun. Kaya po may tinawag din tayo na, ayun, within hours. Within hours, wow. Opo. 2 hours approximately, ganyan, magpo-form din. So, hindi na enough time para maglabas ng forecast na uulan. Diyan po papasok yung kahalagahan ng radar natin na patuloy na dinadagdagan naman po natin. Radar, Doppler radar. So, iba pa yung Doppler radar dun sa parang weather. Ano yung site? Yes po, iba po. Synoptic station. Synoptic station. Akala ko parang pareho lang sila. Sorry. Pero meron pong pareho. May mga stations tayo na parehong may Doppler radar and may synoptic station din. No? Meron tayong, alimbawa, sa Mactan, meron tayong Doppler radar doon, plus meron ding measurements doon na ginagawa. Pero yung Tagaytay po natin ay purely radar station lang siya. Wala pong measurements doon. So, yung radar, unmanned na siya? May tao pa din po doon. May tao pa rin. Opo. Pero tulad po dun sa binanggit kong example sa Tagaytay, may tao po dun, syempre kailangan po ng maintenance, i-operate yung radar, then, pero wala na po silang measurements ng temperature, yung in-explain natin kanina. Rainfall. As hindi na sila nagre-report, parang automatic na masisend na yung data from the radar. Yes po. Ang tinutukoy ko po kasi ay yung difference nung synoptic at saka yung radar station. Pero sa Tagaytay po, wala pong measurement nung so yung radar po na Tagaytay, radar lang. So yung nakukuha niya lang po ay yung radar measurements. Wala na pong temperature, rainfall. So kung ano yung makikita natin na convective systems dun sa abot nung Tagaytay, radar station. Sobrang eye-opening siya. Kasi usually pag titingin lang tayo sa forecast, parang ako personally tinitingnan ko lang temperature ngayong araw para alam ko kung ano susuotin kong damit.
Tsaka, Diyan ako ulan. Kung uulan. mas uulan. Tapos yun na yun. Pero So, yung, imagine ko nga, nagigets ko ngayon kung gaano ka-challenging magtrabaho sa pag-asa kasi talagang iba yung setting ng Pilipinas, hindi siya gaya ng iba. May 7,000 ka na islands tapos yung dahil doon yung pwedeng yung sinabi pwede within hours magka-form ka ng clouds na Thunderstorm, mga ganyan. ulan, bang challenge yun. Siyempre pati yung dissemination ng information ngayon sa local communities nandyan. Ayun, no? Ako, isa pa po yan. Dapat ma-communicate. Sa layer ng challenge yan, no? So, ngayon, gusto kong ibalik lang dyan kasi sa information naman, yung Signal 1, Signal 2, ngayon ay tropical cyclone, pati tropical depression. Aba. So, dalawa na lang. Hindi po. Hindi lang po dalawa yan. Meron tayong tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, and super typhoon. And then meron po yung specific threshold para masabi natin na ganun yung category niya. Pero Hanapin ko pa. per type, meron pa ba siyang subcategories or yun na siya Parang yun na lang yung classification ngayon. Yun na po talaga yung classification niya na in-update based dun sa dati na signal number 1, 2, 3. Kailan suspended ang klase? Ayan, maganda. Actually, yan yung inaabangan po ng mga students. No? Pero, Pinakamahal ko. Kailan nasususpend ng klase? hindi, may mga LGU na kapag sinabi na ganitong category na ng typhoon, pero mainly, nasa po, yung pinagbabasihan po natin ay rainfall warning signal. So, yung yun red. yung mga signal. Ayan, yung mga ganyan po. Yung Pero, red, orange. Pero kung mag-suspend or hindi, actually, nakadepende pa rin po siya dun sa LGU. Kung saan po or dun sa kung anong munisipyo nakapaloob yung school na yun, kung i-declare nila na wala nang pasok dun sa mga primary, secondary. Yung likely magsususpend, yung sa opinion mo na lang, ano yung likely kapag ito yung level niya, masuspend siya ng klase? Dyan naman po yung i-base natin dyan ay hindi po typhoon, kundi yung rainfall warning Rainfall system natin. meter. Po. Dahil kahit minsan may bagyo, pero yung winds yung bagyo ay walang masyadong dalang pagulan. Minsan sabihin, nagsuspend kami pero wala naman palang ulan. Madalas din na reklamo yun. Pero may times din naman na kasi 'di ba parang may yung lalo na paghabagat, may times na ang lakas ng ulan, wala namang hangin. Enhanced na bagat. Oo. Pero ang challenging nga talaga kasi ng weather forecasting tsaka in general ng climate science. Kahit na yung measurement lang. So naisip ko kanina kasi yung na-mention, dalawa lang sa Metro Manila yung nag-work na synoptic station. Tapos yung isa nasa NAIA. Yung isa sa nasa Weather Garden. Science Garden. Science Garden, sorry. Yun po yung central office natin. Pero yung dati nag-work yun sa port. Yes, port area. Pero parang kunwari pag magre-report ka ng heat index nun, syempre iba yung humidity sa port. Ayan, totoo yan. Lalo na nung masyado nang malaki yun. Mas ang laki nun. Kasi lalo na kapag malapit po sa coast or inland siya, di ba? Kasi yung humidity, may malaking factor yan pag nasa coastal area. Well, dun po papasok yung malaking role ng relative humidity sa heat index. Pero may tanong din pala ako, sa forecasting techniques. Kasi, ngayon kasi nag-aaral ako machine learning. Nagagamit ba machine learning? Or parang may possible applications ba ang machine learning dito? Ayun, actually, with development natin sa technology, no, meron po tayong mga pinropose na project
na para ma-utilize yung AI sa ating weather like sa forecasting natin. And yung details po ay soon ay pwede natin i-describe once na na-approve po yung project na yon. Pero isa po sa mga current na pinagkakabisihan dito sa Pag-asa ay yung project po natin na impact-based forecasting. So instead na yung ipo-forecast natin ay something na ganito yung rainfall, or ang ipo-forecast po natin ay yung impact na ganito maaaring mag-epekto ng ganito, ganyan. So para actionable na po siya agad, hindi na mag-iisip yung mga end user na ano yung gagawin namin sa ganitong karaming rainfall. Oo nga, oo. Maganda, exciting. Yeah, so close na siguro natin yung episode kasi mahaba-haba na din. Malaking tulong talaga. Kahit sa aming dalawa, sure, ang dami namin natututunan. So ano na lang, sa last na point palagi namin sa mga guest episodes, kung may gusto kong ibahagi na advice sa mga aspiring climate scientists, pati sa audience ng podcast na nakikinig lang tungkol at sa research, at gusto lang subaybayan kung ano pa yung pwede sa climate science, ano yung pwede mong sabi? Bukod po sa madaming opportunities na sa academe plus dito sa agency, ay siguro pag may passion or gusto natin na, kasi minsan marami din po nagsisimula tayo sa mga tanong paano kaya yung mga ganito ganyan, and then kapag sinasagot mo yung tanong na yun at nalilibang ka at na-enjoy mo yun, parang napakasarap po. So go lang, lalo na sa research, kung may gusto tayong sagutin, then meron pong siguro para mas ma-encourage yung mga gusto mag-climate scientist. Dito po sa Pag-asa ay meron tayong tinatawag na scientific career. So instead na like bukod sa pagiging like forecaster, weather specialist or other plantilla, ay pwede rin po tayong mag-career, yung scientific career track. So magsa-scientist tayo na ang outputs natin ay publications and like more on research na siyempre as much as possible yung mai-apply natin for operations, for improvement ng Pag-asa's products and services. So go lang po. Thank you. Maraming salamat. Enjoy ko siya. Very insight. Ang dami ko natutunan. Di ba? Sobrang Gumagamit tayo ng weather app palagi kasi kung nilintid natin kung ano yung sinasabi doon. Ngayon ko lang na-intindihan. Next time natitingin ako ng weather app. Parang feels ko na. Kasi yung relative humidity ngayon ay ganito, kaya ganito yung temperature ngayon. Ganito yung rainy feel ngayon. Mag-forecast ako sa mga kabarkado na ang heat index pala natin ngayon ay so, may 30% chance of rain, pero hindi ibig sabihin nun ay ganito. 30% ng lugar? Hindi po. Ayun, salamat po. Salamat, John, at salamat. Maraming salamat. So madami tayong natutunan ngayon sa Liknayan Podcast tungkol sa climate science, at especially sa panahon natin sa Pilipinas. Napakahalaga ng mga bagay na to. At so pasalamatan natin ang ating guest na si Dr. John Manalo, at thank you sa panonood ng episode, at abangan niyo pa ang mga susunod na episode ng Liknayan Podcast. So maraming salamat. Maraming salamat. Bye. Thank you. Mhm. So maraming salamat sa panonood ng ating bagong episode, at kung nagustuhan nyo yung ating video, huwag nyong kalimutang i-like na yan at click na yan para masuportahan ng ating channel. Maaari nyo rin panoorin ang iba pa nating episodes dito.